autocorrelation. Klaro ba no? In terms sa graph, ang difference sa duma. Auto, na negative, and auto na positive. Okay? Kaya na ang baka ng mga reasons. Order of autocorrelation. So, nakatay first order, second order, then nth order. So, kasi basihan sa order. Okay. Kung ang strong correlation is between the present and the one period previous, that is, say, epsilon sub t versus epsilon sub t minus 1, then first order. Pero if the high correlation exists beyond the first order, beyond the log 1 period, say, ang imuhang epsilon sub t is strongly correlated with epsilon sub t minus 1, at the same time, is strongly correlated with siya sa epsilon sub t minus 2, then that is the second order. So, ang order of autocorrelation magdepende kung asa kutub nga log nga na ay strong correlation. Kung sa 1 lang, then first order. Kung sa 2, second order. Kung until 3, then third order. So, dili pwede ng autocorrelation kung up ka. Meron ka nga, ang strong correlation na lang siya sa epsilon sub t, then epsilon sub t minus 3. Then wala sa 1, t minus 1, t minus 3 siya yan. Follow nyo na siya. Kaya always, ang pinaka-duol, wala yung pinaka-strong influence. Siyempre, ang pinaka-reset, no, din ang effect sa present, di ba? Kaya sa katong reduce ka dyan, tayo. Okay? So, yan na siya. First order of autoregressive relationship, muna yung form, ER1, epsilon is equals to rho, epsilon sub t minus 1 plus the error. And then second order, aside sa t minus 1, dapat t minus 2. Then sa nth order, so aside sa t minus 1, t minus 2, dapat siya ay epsilon sub t minus n. Ang n niya is magdepende kung asa ko kung strongly correlated ang log value sa error dito sa iyang present. Kung 5 siya po to, then 5, t minus 5 siya. Okay? Isang ang order of autocorrelation. Okay, ang first order, ano siya? So, ang first order, ito siya ma-express statistically by this form. So, for the first order autocorrelation, meaning the error term epsilon sub t is equal to rho epsilon sub t minus 1 plus d sub t. Ang d sub t is another error term of the model. Di ba basta econometric model, always na error term sa right side. So, kung imuhang i-model kay error term din siya itself, so, natin siya error term. Pero lagi natin ito tapos na epsilon. Okay, mapareho na siya sa yung y. Pero error term, di hapon din siya pasabot sa model. Pero imuhang i-model is the error term of the original na model. Kaya mo isabihan about economic variables. Kaya siya about error term din siya. Okay? First order siya, kaya ang present sa mga migrants or kay epsilon sub t minus 1 lang. And always remember, wala siya ay constant term. So wala siya ay rho sub no. So suppose hindi dapat ay rho sub no. Pero sa operation model, wala siya. Okay? For AR1, autoregressive of order 1, epsilon sub t depends on the log value of itself, epsilon sub t minus 1. First order because ang epsilon sub t only depends on the previous value na log 1, epsilon sub t minus 1. So, it follows kung dependent siya sa log 2 pod, aside sa log 1, then second order siya. Kung up to log 3, then third order. So on and so forth. Rho here is the autocorrelation coefficient of epsilon sub t and epsilon sub t minus 1. Dili na siya p ha. Greek letter na siya rho, R-H-O. Kanang ano. Ang T, di ba, ana? Yan siya, ano? Continue. That is a coefficient. Pero na siya beta coefficient po. Pero rho lang ang gigamit na notation. So, example, ER5. So, ang ER5, na siya T minus 1, T minus 2, T minus 3, T minus 4, until T minus 5. So, kung siya sa log 5, muna siya ang ER5. Okay, pwede na siya masabtan. Okay. Aside atong graph, ang ipakita kanina na sine wave o cosine wave yung form, pwede ko na ito ma-check na na-ay first order autocorrelation. Kung i-graph mo ang inyong current epsilon
sa log 1 niya. So kung iba graph kay nga tinawag, upwards looping or downwards looping, kasabot ay relationship si epsilon sub t and epsilon sub t minus 1, di ba? So kung nasa relationship, din na siya of relation. But since log 1 lang ang may relationship sa epsilon sub t, so therefore, order 1 ang may relation. So kung napo kay graph for epsilon sub t minus 2, yung same niya po ng iyahang illustration, di nga na, then order 2. Okay? Okay. Here is illustration na siya sa graph. What if na model ang first graph na 9.6 na raw value, ang imuhang second graph na 9.4, ang imuhang last graph ay na 0 na raw value. So, sa inyo observe sa graph. Habang nagagamay ang raw value from 0.6 to 0, ang imuhang graph nagka-erratic or nagka-random. Diba? Here, kung tanawin mo siya, mas makita niyo yung pattern ng work increasing. Pero dito sa last part, dito sa last graph, wala. Fluctuating lang siya. Tama? So here, if ang raw value mo is approaching to 0, the relationship between the epsilon sub t and epsilon sub t minus 1 becomes more random. So kita sa taas ang sa upos, mas na-randomize ang fluctuation. So wala siyang trend kahit mo makita or pattern. How about kung negative? Ay, delete pa rin. How about kung less than 1 ang coefficient? 0.95, 0.9, and 0.8. So going down, say illustration. Kaganin ha, okay, habang nagagamay, nevertheless nag-randomize. Kaya approaching to 1, from 0.8 to 0.95, nagkaklaro ang trend. So kani kung i-continue natin yung 0.6 until 0.8, 0.9, so continuation niya is kani. So dito sa randomize tayo, dahil mo siya, okay, clear na ang trend. Okay, so continue na siya, no? How about here, sa negative? Ikan sa taas, pababa. Kasi nakita ko. Okay. Ang sa taas, mas klaro ang clusters of fluctuations. Nasa groups, di ba? Kung isa kang groups 3, isa kang group 3. So, na clusters of fluctuation. So, habang nagpababa, nagka-randomize ang fluctuation. So, wala na groupings. So, ang tawag ay ng cluster of fluctuations is arch effect. Okay, arch effect. Now, habang, okay, as rho becomes less negative, ito sa punta ng, the rho becomes less negative. Ahama siya, going down, going up. Masama ng becomes less negative. From negative 0.2 to negative 0.95 or from negative 0.95 to negative 0.2. Ano naman? Kung less negative being, mas dual siya sa 0. Tama? Okay, hay sa negative 0.95, negative 0.2. Negative 0.2, negative 0.9. Ay, mas goal sa 0 na lang. Negative 0.9, negative 0.2. Negative 0.2. So, nag-less negative siya, pababa. Tama? Okay. So,
So as rho becomes less negative, the arch effect, so kanang clusters of equations between epsilon sub t and epsilon sub t minus 1 tends to be less pronounced. Nawala niyang arch effect. Okay, so yan na ang relationship sa rho values. Okay, consequences of autocorrelation, this is very technical, hindi naman i-discuss. Okay, solving naman na. Wala pa tayo solving sa final na derivation. Okay. Pero na-solving na kung may value given sa output, may ano. Kaya pag-convert yung GF, pwede naman, di ba? Given na ang mga R squared. Pwede kayo. Kaya kaya grade 1. Ay, hindi tayo, grade 5. Consequences, okay, wala na dito na. So, wala na dito. Okay, dali na ta. Consequences of autocorrelation. Ang oras kay 10:30, dapat ay 15 minutes. Diba? Kasi na kung ano. Grabe sa inyong adoro, no? 8 to 5. 5 minutes lang yan, sir. Biglang kaya, happy-happy man yung for this. Kaya, pwede kayo singkit-singkit sa ano, sa gym sila. Nagli ka, may participation. Sir, kami magpunta ka sa meeting. Sir, kasi nagwan, daw kaya, you're a banner. Ang champion, sir, kaya Pinapapalayan ba yung champion? Gulo, sumoto. Ang banner. Kasi nagdaraw, kasi may kapasa. Si Chow, sir. Third year. Si Bertolo. Artist din siya. Yes, sir. Siya ako nag-conceptualize. Probably din conceptualize ang grapho. Ako dito din sa artist. Nag-government arts and professional Dito wala ko na nato, nag-amot kami. Autocorrelation, OLS estimators, however, are not best. So when we say hindi best, hindi pa sa plus. Kasi pasabot sa best ganit, it has the smaller variance. So kung hindi siya best, then wala siya yung smaller variance. Large ang variance. So siya yung nalalihan sa multicollinearity. In terms of consequence, value lang. So ang effect sa autocorrelation, same with multicollinearity, ma-overestimate ang variance. So same gihapon niya ang result, ang imuhang t-test and f-test becomes unreliable. Okay, possible na ang iyang result is not significant, but ideally dapat significant siya. So naiwala siya not significant due to multicollinearity or due to autocorrelation. Okay? If the rho is positive, the variance of the estimate beta I or di will be larger than when the error term is not autocorrelated. So therefore, there is an overestimation of the variance of the estimate. Now, if rho is negative, variance of the estimate will be smaller than when the error term is not autocorrelated. Therefore, there is an underestimation of the variance of the estimate. So where rho is the autocorrelation coefficient of the epsilon sub t and epsilon sub t minus. So this is reliable ang result. Okay, pwede nga overestimated, pwede po siya na underestimated. Ang imuhang variance depending on the autocorrelation to positive ba or negative. Yes? Okay. So, ano yung consequence? The usual T and F tests are generally not reliable due to incorrect estimate of the variance. The variance and standard error of the forecast may also be inefficient. Then, the R squared may be an unreliable measure of the true R squared because due to autocorrelation, R squared is likely to be inflated for positive auto, then R squared is likely to be understated for negative auto. Okay? So, na-implication ng positive to negative and difference siya sa isa. So, positive, ang ibang variance is overestimated
then yung mga R squared is slightly inflated. Kung negative ang iyong autocorrelation, ang variance is underestimated and the R squared is likely to be understated. Yes? So pareho sila error. Okay, diagnostics na ta. Then 18. Okay, kita ko tag-data. Para akong sample. Tawa-tawa, ito ang data. Nasisindi na tayo. Kaya ako yung data, mas gusto ko kaya ito ng kanyari ka rin, malulog ko pang isa. The deal karon is time series siya, of course, autocorrelation mo lang. So, CPI, meaning Philippine Price Level of Market Basket of Consumer Goods and Services measured by CPI, all base year 2006. Then, X1 na to is Philippine Domestic Interest Rate, measured by 91 days legal rate in terms of percent. Makro kayo, di ba? Actually, nalilita na sa Central Bank ng mga legal rate, exchange rate. Then, X2 na to is foreign exchange rate measured in monthly average, paying Philippine peso per US dollar. Forex. Okay, manato ang tulong ka variables. Natay 108 ka monthly data series. So, asa ang series? Okay, tingnan ko, 10:30 na. Dapat i-open kayo ng Excel na nakain na natin. Ay, dara. CPI interest rate Forex. Okay. 108 ka din ito, yes, 108. Okay? At ano yung copy? At ano yung X, kaya hindi natin simplified. Okay, based natin sa data editor. Variable names. Okay, CPI interest rate Forex. Ano kung Y? CPI price. So, kung sabay nakapause sa prices sa goods, interest rate, na ba siya effect of inflation rate? Simple dito. CPI inflation rate, foreign exchange. Simple, di ba? Kung mas mahal na dollar, possible na mas mahal ang kalinduton. Sabi natin imported goods. Siyempre, mas mahal na napapunta. And also, there are some locally made na mga goods na nag-require inputs na ikan sa abroad. So, kung mahal ang exchange rate, apektuhan ng ilang input price, di ba? So, para mabawin sila, mahal ang local na product. Kasi kung pagkingan na. Sa pa ba? Interest rate, I don't know. Ako na, ang interest rate, makita pa niya sa bangko na, di ba? Yung mag-loan or mag-loan ng mga establishment sa ibang existing interest rate. Kung mahal, syempre bubawin sila, dito sila product produce. Possible ngayon. Okay, run na ito ang CPI interest rate Forex. Okay, that's the model. Okay, significant ang tanang efficiency. Problema, ang R squared 0.73, okay. So,
ang question ni Aaron, time series na din siya. Sa time series, pwede na yung multilinearity. Pero, kumala ka sa taas ng multilinearity. Pwede po yan ay wala siya chance na yung hetero. Kaya hetero is for sectional lang. So, atong yung test din sa time series, number 1 is the autocorrelation lang. Ang main. Pero pwede po na multilinear. Now, na problem ang error term. So, before we can say nga na problem, dapat ito tanawon. So, ano siya i-generate ang error? So, predict, error, comma, receive. So, generate the error term. So, tanaw na ito ang data editor na siya error. Now, i-graph na ito ang error. As our quick na evaluation. So, sa ito i-graph, nga dapat mag-show siya ka na anak, mag-show siya ka na, kasi i-graph na ito. Oh, positive or negative. Kasi i-graph na ito. Kasi na yung do. Kasi i-graph sa error against 1. Okay, error against 9. Ang problema, wala tayo 9. Butangan sa natong time na. Okay, butangan na natong time. Yeah, 1, 2, 3, 4 lang. Okay, ato na ni copy. Wala ba man si Tumangkin, no? Ay, ganyan na makanak ko niya. Ato na yung face delete. Variable name. Okay na. Okay na, natin time variable. Ato na i-plot ang error against time. Enter. So the graph looks like this. So ito yung pinaka-pattern. Ano, di ba? So positive, negative. Positive. Okay, positive. Kaya ang negative, dapat din siya mga negative, positive, negative, positive. Kaya negative, positive na lang, tapos nag-wave. Tama? Now, another is, i-graph mo against the log value. So, mag-generate sa taog, error sa t-1 or t, ito ba? Underscore t-1. Ano lang? Ano lang? Error t-1. That is, ito ang condition? Okay. Okay, error. Then bracket, underscore, and minus 1. And, okay, ano tayo lag 1. 1 is lag 1, kung 2 lag 2. So, i-graph na ito ang error na original at saka lag 1 sa error. The graph looks like this. Upwards to the positive siya. Okay? So, the row is positive. Okay? Yes? Okay. Okay, oras? Okay, na 4 minutes. Okay, so muna yung illustration, di ba? Upwards looking, tapos sine wave, positive. So positive din siya. Muna yung graphical na technique. So na yung kuman sa itong kapuha sa lab. Kasi yata, naan kasi nyo? Okay. Another diagnostics is check correlation of the error terms and its log values. So meaning, mag-generate tagdaghan ng log value. Okay, generate naka-generate ng isa, di ba? Okay, antod, antod 7. 2, enter, then 3, meaning log 3 antod 7 ta. Then 4,
5, 6, 7. Okay, so natay 7 kalang order sa errors. So, kuha ko na to ang TW4, meaning correlation sa mga log errors, with the error. So, 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, comma, C. Enter. Oh. Okay. So ano natin i-discuss for the last. Ang iyahang correlation sa kada log dito sa error, gikan sa log 1.8, log 2.6 niya. Pareho significant, di ba? Log 3.4, log 4.4, log 5.3, significant gihapon. Log 6.2, significant gihapon. Pag log 7 niya, 0.1, dili na significant. So meaning, habang nagkalayo ang log order sa imong error, nagkagamay ang iyang correlation with the epsilon of t or the current error. So may na usually, basta layo, mas gamay effect. Basta mas recent, mas napo siya o effect. Okay? So strong siya. So kung say log order sa correlation, order 6 lang. Hindi naman siya significant sa 7. Order 6. Na siya higher order autocorrelation. Hindi lang log 1, back up to log 6. Pero of course, na siya order 1 autocorrelation. Kasi significant siya sa 1. Tapos, puputol siya ng 7. So there are cases na puputol lang sa 1. And then sa order 1. Pero puputol sa 7, order 7 siya. So that includes order 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, so dili pwede mo ang back. Sunod ka na siya. Question. Wala. Okay, manata din ha. Derwin Watson at niya ako. Then up. Pwede. Hindi na mo kasi siya.